Asawa po ng aking mahal na pastor ay nagsabi sa akin, ba't hindi ka mag-masteral, magturo ka? Sabi ko, ano ba naman, pinagtuturo ako, hindi naman ako nagtuturo sa school, sabi ko rin. Hindi ko po alam na ang Panginoon po pala ay may mas magandang plano. Kasi po iniisip ko na mag-networking. Kasi diyan po magaling ako. Magaling po ako sa sales, magaling po ako sa networking. And I wanted to go back para po iniisip ko, nasa business ako, tapos nagpapastor ako, hindi ako kailangan bigyan ng love gift, hindi kailangan maghirap yung family ko, pero mabubuhay ko yung family ko, at the same time, nasa ministry ako. Galing ng plano ni Pastor Ali. Pero alam niyo po ba na mas maganda ang plano ng Diyos? Amen po ba? Sabi ko sa Panginoon, Lord, bigyan niyo po ako ng trabaho na malapit sa church. Isang prayer ko. Hindi ako aalis sa church. Pag gusto ko pumunta ng church, nandun lang ako sa church. Aba, nung sinare ko po yan sa isang Kristiyano, sabi niya, ganun pa rin, pagpapastor pa rin ang pinagpipray mo. Alam niyo po ba na binigyan ako ng Panginoon ng trabaho? Tinawag po ako ng UE, nag-apply po ako doon. At ang lapit lang ng church namin, ilang hakbang lang po nasa church namin. Ayan. Pag yun, hindi ko kailangan kumuha ng load na Friday. Nasa church na agad ako, nasa ministry ako. Hindi na rin po ako kailangan lumayo ng ministry kasi ako po ay youth pastor. Ang mga estudyante ko po ay mga youth. Anytime I wanted to share the gospel to my students, I would do that anytime. Kita niyo po, kumikita na ako, may kabuhayan ako, nasa ministry pa rin ako. Amen? Alam niyo po, kung nagtrabaho ako sa sales, sa networking, nasa ibang lugar ako, by the time na kailangan ako ng youth, ng Friday, magpipreach ako ng Friday, hindi ko po magagawa yun. Why? Because most of the job, secular job, they would ask you of your Friday. Kaya tingnan niyo po, umapalpak po tayo sa marami nating desisyon because we never rely and trusted God. How many times ka naman gumawa ng kapasyahan na pumalpak ka? At pag pumalpak ka, saka ka magpe-pray. It's too late. Amen? Kaya nga po, sabi nito, trust in the Lord. As we go to the next verse, sabi po rito, Isaiah 55 verse 9. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Sabi po ni Yahweh, sabi po ni Lord, as the heavens are higher than the earth, kung gaano kataas ang langit dito sa lupa, ganun din ang kaparaanan ko at ang kaalaman ko kaysa sa inyong mga nalalaman. You see, we have to trust in the Lord who knows everything in our lives. God is willing to direct or guide us. Ayaw po ng Diyos na mapahamak ka. Amen? Naniniwala po ba kayo dyan? Na kapag hinayaan tayo ng Panginoon na mag-decide, mapapahamak po tayo. Naalala ko po nung kami po ay bata pa si Carissa, siya po ay mga elementary at that time. Nasa Valenzuela po kami, yung subdivision namin, meron po yung basketballan, yung mga sumama po sa bahay namin. May basketballan yung dating gym. Dati po wala pa po yung bubong. At doon po kami bumababa, mataas po yun. Kung inyo po titignan yung kung titignan nyo po yung pong nandoon sa kabila, yung building na yun, yung parang merong exhaust system yun. Pababa po yung palakad hanggang dito. Diyan po yung pinaka-shortcut papunta sa church namin. Kaso po, nung araw na po yun, first Sunday, nakaputi po si Carissa, bata pa po siya, elementary. At nakaputing sapatos. Amen. First Sunday kasi, pag first Sunday po kasi sa church namin, nagpuputi kami. Amen. Kailan pa natin gawin dito yan sa life transform? Hindi po. Amen. Mag-ano po tayo? Mag-dress up po tayo. Okay? Kasi pag first Sunday of month, meron po tayong tinatawag na Lord's Supper. Amen po ba yan? Yun lang po. Then, the rest of the week, the rest of Sunday, pwede na po kayong kahit anong suot. Huwag nyo lang akong gagayahin si Pong kasi naka-short.
Kasi po galing po yan sa North Sagaray. Wala. So, siya po'y pababa po kami. Tag-ulan po noon. Sabi ko po sa anak ko, dahil meron lang pong nilalakaran doon, susunod ka. Kung saan ako tatapak, doon ka tatapak. Maputik po eh. Yeah? So, si Carissa po ay nasa likod. Hindi ko alam kung maalala na ng anak ko yan. Tapos po ako po'y nauna. Sabi ko, kung ano tapakan ko, tatapakan mo. Kasi tapak ako rito, tumapak din po siya, tumapak ako doon, tumapak po din siya. Di okay pa, nakakalahati na kami. Wow, praise the Lord, sabi sa sarili ko. Buti na lang, sumusunod yung anak ko kasi wala. Puti yung sapatos, puti yung damit, no? Ewan ko kung nag-toothbrush siya nung kung dilaw yung ipin. Pero alam ko puti rin yung ipin. Okay. So lakad po kami, lakad, step, tama po yung step right niyan, susunod na step. Nasa kalahati na po kami, malapit na kami sa kalsada. Aba, yung sumunod na step ko, tumapak po ako dito. Hindi tumapak si Caris doon. Alam niyo kung saan tumapak si Caris? Doon po sa magandang lupa na wala pang tumatapak. Diba? Ang ganda nga naman po talaga, walang tumatapak, talagang napakakinis. Aba, pagtapak po ni Caris, lumubog po yung sapatos niya, nagulat sa tumapak pa, hanggang sa nadumihan na po yung sapatos niya, nadumihan na po yung kanyang laylayan, na kanyang puting damit, and all we have to do is to go back again to the top and go home to change. Ano pong ibig sabihin? Daddy knows best. Alam ko po kasi na kapag tumapak ako doon, lulubog din ako. Kaya hindi po ako tumatapak doon. Amen. Eh kaso yung anak magaling. Amen. Sabihin mo nga, magaling ka kasi. Ayan. Di ba? Most often, kaya ka pumapalpak kasi hindi ka sumusunod. Amen po ba? Sabihin mo nga, tama ka. Sige nga po, sabihin nyo, tama ka. May tama ako. At ganyan na yan. Iba na. Patay ba? Okay, ayusin mo nga ito, Brad. Hindi ko na alam kung ano na. Mapahamak po tayo. Can you please open your Bible in Psalms 37, verse 23. Sige po, sa Psalms 27, verse 6, the step of the godly, He delights in every detail of their lives. Ano po ibig sabihin? Ang Panginoon po, ang siyang gumagabay sa bawat, step. Amen. Step, sasabihin ng Lord, no. Step, sasabihin ng Lord, pagtama, yes. Amen. Alam niyo ba yung laro yun? Step, no? Di ba? Pag sinabing step, dahil naka-blindfold ka, sasabihin, no. Ibig sabihin, mali ang iyong tinapakan. Kaya mostly, marami napapahamak eh. Amen. They never ask God. Sabi po rito, the Lord directs the steps of the godly. Gusto mo magkamali o magkamali? The Lord will guide you. Amen. Yan po tinuturo ng Bible. Bakit po napapahamak ang maraming tao? Gusto ba yun ng Diyos? Mapahamak tayo? Gusto ba ng Diyos na marami? Hindi po sa Gusto ba ng Diyos na tayo mapahamak sa pagmumotor? Hindi po plano ng Diyos. Alam niyo po, yung nangyari po sa kapatid ni Brother Alvin, meron pa po kami isang kapatid sa Panginoon. Makikita mo sa Facebook kung gaano po kalaki ang wak-wak ng kanyang paa. Mas grabe pa sa kapatid mo, brother. Kilala ko po yun eh. Kasi pag nagmi-mission po ako sa Bicol, yun po ay lagi namin kasama. Pag nagpatak ko pa, ang ingay ng motor. Start pa lang yun ha, hindi pa tumakbo. Lalo na pag tumakbo, bumibirit po talaga yun. Talagang sa akin, bilib na bilib siya sa bilis talaga ng motor ko. Diba? Amen. Kaya alam niyo pa, sa totoo lang po, gusto ko talagang bumili ng motor. Nagbago na isip ko. Bisikleta na lang ulit. Amen. Okay. Bisikleta na lang po. Ano pong ibig sabihin? No? We should not rely on ourselves.
Marami pong beses kaya tayo napapahamak because we rely on ourselves. Nagtitiwala po tayo sa ating sarili. Yan. Mamamatay, brother. Pakinggan mo yung ano. Yan. Naluwag yung ating mamatay ulit. Pakito sa kabila sa ulit. Alam mo po yung mananampalataya naman po yun dahil ang kapatid po nun ay pastor. Pero kapag po talaga tayo inanahan sa sarili natin, mapapahamak po tayo. Amen po ba? Amen. Kaya po alam mo, sa totoo lang po, every time that I will do something, especially if I'm going to make a major decisions in my life, kailangan ko pong mamundok muna. Ibig sabihin po mamundok, I always go to the prayer mountain and seek the Lord. Ina-announce ko lang po, yung pong ginawa na leadership training ay may part 2. Ito po ay gagawin sa prayer mountain, sa Buso-Buso. Ito po ay gagawin 2 Fridays from now. Ibig sabihin po, this coming Friday, hindi po ito. Yung susunod na Friday. Okay? I sought the Lord and I asked God, sabi ko, Lord, kailangan pa po patuloy kaming mag-aral. Kasi po, hindi namin magagawa ng isang overnight para kami matuto. Kailangan natin patuloy po tayo matuto. Kaya po, I invite everyone to join us on that day. Pwede po bang pakitingin yung pinaka-calendar? Next Friday, di po this coming Friday, Next Friday po. Amen. Ano bang date yun? Ano bang date? Meron po ba kayong calendar? 20? 27? April 27? 21. Okay? Aalis po ng Friday ng hapon dito, mga bandang 5 or 6. Sandali lang po yun dahil mag-LRT po tayo going to Buso-Buso. Mag-LRT po tayo dyan sa tapos sasakay po tayo ng MRT going to Katipunan. Ano ba yan? Santolan. Bababa po tayo ng Santolan tapos sasakay po tayo ng jeep papuntang Gate 2. Pagdating po ng Gate 2 ng Cogeo, sasakay lang po tayo ng Painaan at doon na po tayo sa Prayer Mountain. Okay, ang pamasahe lang po doon ay back to back 100 pesos. Pagkatapos po ay meron lang po 100 pesos na overnight fee sa inyong beddings and magdagdag lang po kayo ng mga another 75 pesos para po sa ating extra sa food o 100 pesos ito po. I will ask yung mga mothers po na nagko-costing ng pagkain. Amen? No? Ang ganda po ng pag-aaralan natin doon. Kaya po, we should rely on the Lord. Kailangan po natin mag-seek. Alam niyo po, ang prayer mountain is a place where we seek the Lord. Kasi po napakatahimik doon. Wala pong rebulto doon, walang kahit ano doon. It's a place for people to seek God. Sabi po rito, God is concerned in every details of our life. The most important thing in our life is to know God's will for every detail in our life. Now, I want you to study, and we're going to continue the study in Luke chapter 10. Kasi po, dito sa Luke chapter 10, na ating binasa kanina, si Jesus Christ po nagpunta sa bahay ni Martha at saka ni Mary. Okay, sino po ba si Martha at saka si Mary? Si Martha po at saka si Mary ay kapatid ni Lazarus. Sabi nga po natin, Lazarus. Si Lazarus po, siya po yung binuhay ni Jesus Christ. Saan? Doon po sa Bible, binuhay niya po siya, tapos tinawag niya doon sa may libingan.